sinisigawan ka, pinapaiyak ka, ano pong gagawin niyo? Maging honest kayo, di ba? Mumurahin mo din ang tao yun. Di ba? Sasagutin mo ang taong yun. Ipapahiya mo din siya. Di ba? Baka ipaparagay mo pa o papulis mo ang tao yan. O kung hindi naman, ignore mo na lang siya. Iwasan mo, iwanan mo. Baka may sira sa puto. Di ba ba? Pero halimbawa, kaya kilala ng isang tao na naging napakabait sa iyo, naging napakabuti sa iyo, tinulungan ka, sinaportahan ka, minahal ka. Pero habang tumatagal ang inyong relasyon, nag-iiba itong taong ito. Paunti-unti, pinagdadabugan ka, pinagbibisitan ka, sinisigawan ka na, pinapahiya ka na. Ang tanong, anong gagawin? Diba, marami sa atin, pagtitigisan pa rin natin ang taong ito. Pagtsatsagaan pa rin natin ang taong ito. At bibigyan pa natin pa rin siya ng second chance, third chance, multiple chances. Papatawarin natin ang taong ito. Di ba ba kayo nagtataka kapag ang namahiya sa inyo, hindi mo makilala? Ang bilis natin ipagtanggol ang ating sarili. Pero bakit? Kapag matagal mo nang kasama, kaibigan mo, ginagapan mo na, pag itong taong ito na meron na kayong pinagsama, siya na ang namahiya sa iyo. Bakit kaya natin siyang tiisin? Bakit hindi natin agad pinaglalaban ang ating sarili sa kanilang pagbabastos? Minsan, kaya tayo binabastos ng ibang tao ay dahil hinayaan natin silang bastusin nila natin. Di po ba? Minsan, kaya hindi tayo ginagalang ng iba. Kasi kasalanan mo din. Tinuruan mo sila na huwag kang galangin. Kasi wala kang ibig. Kasi hindi ka nagsasalita. Kasi hinayaan mo lang yung masama nilang pag-ugali. Pero tingnan niyo po ang turo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Bago niya sinugo ang kanyang mga alagad sa misyon. Sabi niya, kapag hindi kayo tinanggap, kapag hindi kayo kilala, pag hindi kayo pinakinggan, magsalita kayo, ipagtanggol niyo ang inyong mga sarili sa kanila. What did Jesus taught His disciples? He said, if someone will not receive you or listen to you, go outside of the house of the town and shake the dust from your feet. And say this, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than you. Ang pagpapagbag ng alikabok sa ito'y isang tanda na pagtutol sa masamang ugali ng ibang tao. Tingnan niyo po, tinuturuan sila ni Jesus. Huwag magpa-abuso sa ibang tao. Mga kapatid, isang magandang paalaala din yan. Kung hindi man mabuti ang ginagawa ng iba sa iyo, kailangan sabihin mo, huwag ka lang manatiling tahimik kapag sinasaktan ka ng ibang tao. Kasi kung hindi ka magsasalita, aakalain nila na okay lang na bastusin ka. Kapag hindi ka nagsasalita, ipagpatuloy nila ang pananakit sa iyo. My dear friends, I hope that all of us would understand this. That the word love is not a license to restrict you when people love you. It is not also an excuse to abuse you. Hindi dahil mahal mo ang isang tao, bibigay mo na ang permiso sa kanya na gawin na niya lahat ng gusto niya sa iyo. Kahit na nasasaktan ka, kahit na ayaw mo yung ginagawa niya. The most basic sign of love is respect. Amen? And when there is no respect, you can be sure of this, there is no love. Paano ka mamahalin ng isang tao kung yung simpleng paggalang pa lang wala, hindi niya binibigay sa iyo? Huwag kang magpapaloko sa mga taong inaakala mong mahal ka kung hindi ka man ginagalang sa iyong pagkatao. Kung talagang mahal ka ng isang tao, di ba, ang alagaan ka niya, para respetuhin ka niya,
at hindi ka nasasaktan. Make it your life's rule to never ever invest in the wrong people. Remember that. And stop promoting people who do not appreciate you. Bakit kung sino pa yung mga taong binababa ka, sila pa yung binibigyan mo ng halaga, sila pa yung palagi mong iniisip. We must make it a habit to demand people who do not value you. Mas itaas mo, mas iangat mo, mas pahalagahan mo pa sana yung mga taong pinapahalagahan ka. Amen? Kasi kapag inubos mo ang oras at panahon mo sa mga taong walang galang sa iyo, babasagin nila ang saya mo, sisirain nila ang pagkatao mo, sasaktan nila ang puso at kaluluwa mo. Remember that, my dear friends. The wrong people will break us into a million pieces. Disrespectful people will ruin our happiness. And abusive people will wound our